Bakit nga daw ba madaling masira ang mga electric fan ngayon? So kadalasan nasisira ang ating mga electric fan dahil sa ating paggamit. Yung iba sa atin halos hindi na pagpahingahan, magdamag na nakaandar, hindi na pinapatay. So yun po yung number one na nagpapasira sa ating mga electric fan. Pangalawa mga kanyubi, ituturo ko sa inyo yung mga parts ng mga electric fan na nagiging cause bakit nasisira ang ating mga makina. So kung mapapansin nyo mga kanyubi, meron po tayo dito mga makina. So lahat po ito ay sira na. So yung iba dito mga kanyubi ay copper, yung iba ay aluminum. So unahin natin yung mga dahilan o reason kung bakit nasisira yung ating mga motor ng electric fan. Unang-una na dyan mga kanyubi ang ating capacitor. So bakit? Kapag ka ito ay nag-low value, so bumaba yung kanyang microfarad. So mayroon po tayo ditong 1.5. So ibig sabihin 1.5, dapat 1.5 ang ibibigay na value niyan kay motor. So kapag ito ay bumaba na ng mga 1 UF microfarad, ibig sabihin ay mahihirapan na mag-start si motor dahil wala nang nagpapaikot sa kanya, at ibig sabihin pwede nang mag-overheat o mahihirapan nang makapagpaikot sa motor at mag-uutay-utay na itong masira. So yan po yung isang reason bakit nasisira yung ating mga makina. Pangalawa mga kanyubi, yung ating mga bushing. Ito yung pinakakaha ng ating mga electric fan. So kung mapapansin yan, may mga bushing yan dito na nakalagay. So ganito po yung itsura niyan. Halimbawa, magpalagay natin ng buo ito. So nakasalpak po yan dyan, no? Kapag ka umiikot ang electric fan natin mga kanyubi, dahil yan sa ating bushing. Kaya kapag ka yung bushing natin ay kinalawang o nakapitan na ng mga corrosion o corroded, ay pwedeng mahirapan ng umikot yung ating rotor. So yung ating rotor ay nakabalot dito, nakaganyan yan. So pag umikot yan, ganyan yan. At yung ating shafting ay nakaganyan. Kapag umiikot na yan at itong ating bushing ay may kalawang o corrosion, corroded na, ibig sabihin pwede na siyang mag-overheat. Pangatlo mga kanyubi, yung kanyang foam dito, no? Once po yan ay nawala na, naluluto yan sa katagalan, lalo kapag walang linis-linis yung ating mga electric fan. So yan po yung magkukos ng pagkasira ng ating motor. Pangatlo mga kanyubi, itong ating shafting. Yan, no? Kung mapapansin nyo, nagkakaroon na siya ng itim-itim. So darating ang panahon, yan ay magiging grabe na. Yan, no? So dadami na po yung itim-itim yan hanggang sa yung ating shafting at bushing ay hindi na mag-play. Yan, no? Okay? So doon na po, pagka nag-start yung ating makina na umandar, ay mahihirapan na ito at masusunog na yung ating fuse. So siyempre, swerte lang natin kung may mga fuse yung ating electric fan katulad nito. So kung wala, yan, may fuse yan. Kung wala, edi yung motor agad ang madadali. So yun lang mga kanyubi, yung pwedeng dahilan ng ating mga electric fan bakit madaling bumigay, lalo na kapag tag-init. So paalala, kapag may mga electric fan tayo, kahit gaano kainit, huwag nating laging isasagad na naka high speed o naka number 3. So dapat 1, 2, no? Kapag minsan pahingahan natin at least mga 1 hour. So yan lang po yung pinaka the best titik para mas tumagal ang ating mga electric fan. So pang-apat, ihabol ko lang mga kanyubi dahil po sa uri ng ating mga winding. So may nabibili po tayong mga electric fan na aluminum. Yan. So ito po yung mga uri ng windings. So aluminum po ito, at ito po yung mga tanso. So ganito po yung itsura ng tanso. So kapag tanso o copper yung ating windings ng ating electric fan, ay pwede pong mas tumagal ang kanilang mga buhay. At pag aluminum naman, syempre mahuna sa init, mahuna sa overheating, at yan, malalambot yung kanyang windings. Okay? Yun lang mga kanyubi. Salamat at God bless po. Galing sila ay doon.